For this episode, gumawa tayo ng madadaling desserts na perfect for the holiday season. This is gulaman around the world. Ba't ko tinawag na around the world? Kasi po, itong mga recipes na ito or mga flavors inspired by gulaman desserts that we've tried all over the world. Actually, dito lang naman sa Asia. So, pwede around Asia. Pero, hayaan nyo na. So, ayan, let's start. So, syempre, itong pinakauna, Philippines. This is, marami sa atin, or halos lahat nga ng naa-attendan kong mga parties, pagkapasko may leche flan. Pero di ba kung ikaw, mag-i-steam ka pa, magkakaramel ka pa, yung ang leche flan, hindi naman siya mahirap pero medyo time-consuming. So pagka busy ka na sa pag-shopping, pag-entertain, you want a leche flan-like dessert na madali lang gawin. So ito, ang inspiration nito, meron kaming kaibigan, kapitbahay dati. Si Ate Ellen, hello, my dearest Ate Ellen Sablan. Gumagawa siya ng leche flan na gawa sa gulaman. So syempre, recipe niya yon, hindi ko naman nirirespeto ko, hindi ko hiningi. So, inspired by her recipe, gumawa ako ng ganito. Very easy. So, mga dear, na-explain ko na po ito sa mga past videos natin na gumamit ng gulaman and gelatin. Magkaiba po yan, dalawang yan. Ang gulaman is derived from seaweeds. Ang gelatin naman po is derived from the animal. So, magkaiba po. So, if you are catering for vegans, vegetarian, gulaman yung gamitin mo. Pero po, sa outcome ng produkto, magkaiba din. Ang gulaman produces a stiffer, mas matigas na outcome. Ang gelatin naman, mostly, ginagamit lang po natin yan as stabilizer. Diba? When we eat panna cotta, magpapa-flash ako ng panna cotta video or picture, ang panna cotta malambot pa din, pero nag-firm lang, nag-stabilize. Whereas ang gulaman, talagang nag-firm, tumitigas talaga. It maintains its shape, its form, kahit na halu-haluin mo. So now, next, I have here water. This is just plain water. I have here 1 tall can of evaporated milk. Parang leche flan talaga. Okay? And 1 can of condensed milk. Binuksan ko na din po yung apoy. Ano lang po, low flame muna. Hanggat mailagay natin lahat ng ating mga ingredients. So pagkalata yung sisimutin mo, ang gamitin mo ay kutsara. And then this is 250 ml cream. I'm using all-purpose cream. 25 grams. Wire whisk po ang aking gagamitin. Ayan. Pagka nahalo mo na, na-dissolve na yung gelatin, pwede na natin lakasan yung apoy. And dito sa kabilang kaserola ko, lalagay naman ako ng brown sugar and konting tubig. Konti lang. Ayun, that's it. Ika-caramelize mo lang yan. And syempre, lemon zest or dayap, kung may makikita kang dayap, isa lang, zest of a lemon. You can also put vanilla here, pero hindi ko na po lalagyan. So what I'm going to do here, hihintayin kong mag-simmer to, umusok, hindi mo kailangan pakuluan yan. Pag nagsimulang umusok, pwede mo nang i-divide between your prepared molds.
Okay, so umuusok na siya and yung aking caramel, ayan, medyo lumalapot na rin. Pagka ganyan, pwede mo nang patayin yan and then iwan mo lang dyan sa isang side. And then this one, kung sakali naman mapakulo mo to, wala namang problema. Okay, so what I like about this recipe, hindi mo kailangang putukin isa-isa yung bula ng leche flan, di ba? And pagkatapos niyan, patigasin mo lang, ready to eat na. Okay, that's it. Nakakakita na ako ng konting kulo dun sa gilid. Isasalin ko na po siya. Makakagawa po ito ng 3 ganito. But, pwede rin naman, kung gusto mong mataas na mataas, pwedeng 2 lang. Ako maybe I'll do 2. The thing with gulaman, kailangan mo na agad siyang ilipat kaagad-agad kasi otherwise, magse-set na po yan. Ayan po. Nakita nyo, nagse-set na yung ibang yung nasa gilid. Mabilis po yan. Kaya kailangan agad-agad. Okay. That's it. Eto nag-set na agad. Eto, pwedeng pangtikim mo na yan. Hayaan mo na mag-set yan. Tapos pangtikim mo. And then this one, palalamigin natin. I have here a cooling rack. Just put it there. At room temperature, mga less than an hour, magse-set na yan. Pero ang leche flan kasi, masarap pong kainin kapag ka malamig. Okay? So, papalamigin po natin. Ito, see? Pangtikim mo na. So good. Okay, so this next recipe, ito naman is coffee jelly inspired by the Japanese style. Kasi yung Japanese style coffee jelly, napansin po namin, it's creamier. And the coffee flavor is stronger. So mapapansin mo, ang dami natin ilalagay na instant coffee powder. Well, you can always use decaf kung ayaw mo magising ka pag nag-dessert ka sa gabi. So I have here water, and then this is just coffee powder, white sugar. Same procedure lang din yan. You will bring this to a simmer. And then, eto namang next is mango jelly, inspired by the mango pudding of Hong Kong and China na sinaserve nila normally during yamcha. Yung pagka-dim sum, di ba, aside from mango sago, they would offer you mango pudding. Yung buong mango gulaman na ganyan, na when you eat it, yung lasang-lasa mo yung mangga. But this one, mango jelly, lalagyan natin mamaya yan ng cream, lalagyan natin ng fresh mangoes, lalagyan natin ng nata de coco. So I'm using here mango juice. This is the canned mango juice. And then water. Mapapansin mo lang, medyo mas malambot-lambot ang outcome nito kasi we're using mango juice. Yung pag may something acidic na napapasama doon sa ating gelatin or sorry, hindi nga gelatin gulaman, okay? Na napasama sa ating gulaman, medyo mas lumalambot siya ng konti. White sugar and gulaman. And a splash of good vanilla. Etong coffee, pwede ko din lagyan ng good vanilla. May bad vanilla ba meron, ha? Meron! Ayan. Ganun ulit, simmer until bumula. Tapos ibubuhos natin yan dito sa ating mga prepared pans. So you will notice mas konti yung mango kasi binawasan ko yung liquid niyan. Kasi as mentioned, medyo mas malambot ang kanyang outcome kapag ka may fruit juice.
So, for the detailed recipe, the detailed quantity of ingredients, nandyan po yan sa description ng video. So, palamigin natin and then iset up na natin. So, this is the caramel. What I'm going to do here is strain ko siya para lang matanggal ko merong mga impurities. Okay? And meron na tayo ditong ginawa kanina. Lumamig na po. Ikakat ko na po yan. I'm going to use a plastic scraper. I'm just going to cut this into big cubes. So, in a bit, pwede na nating iset up yan. I'm going to show you how. Okay. So, nag-set na. Ito na yung ating mga chinop-chop na gulaman. And then, ito na yung pinaka kasama po niyan sa mixture. This is 250 ml of cream, chilled cream. And then, I'm just going to put here kalahating lata lang po ng condensed milk. When we developed the recipe, tinikman ko siya ng paulit-ulit, binabad ko din overnight. And mas maganda yung hindi gaanong marami tong pinaka-cream mixture mo para din mangibabaw yung flavor ng mangga, ng coffee. Ayan, minix ko lang yan. And then I'm going to mix it again with a wire whisk. And then, I put the jelly. This is mango jelly. And ito po yung pinaka-importante pala ha, I forgot to tell you. The liquid ingredients, the water in particular, ang ginamit po naming measuring cup doon is regular measuring cup po ang ginamit namin. Hindi yung liquid measuring cup para mas firm yung gulaman. And then the coffee, wow. And then nata de coco. Lagyan mo dyan. Coffee. And for the mango, let's put chopped mangoes. May tira pa po kasi ko dito. Alam nyo po, pag nag-shoot, ma-share ko lang, may bukod talaga kami, may finished product na para may finished product na pipicturan. Yung isa-style ng maganda. So, ayan, may sumobra po dyan, may sumobra ng cream na ganito. Ibubuhos ko na dyan para walang nasasayang, di ba? And kayo din naman sa bahay, for sure, ganyan. Hindi naman ito kailangan perfect. And you just fold. And then you can transfer this in nice containers. Kung ipang-bebenta mo, ipang-ririgalo mo, pwede mong isalin yan sa mga ganitong containers. Kung isa-serve mo naman sa bahay, pwede mong pabonggahin ng ganitong kabongga. Ayan yung pinicturan po namin. Oh. Nilagyan ko pa po ng whipped cream yan sa ibabaw. Diba, syempre, mas nakakatakam pagka ganyan tignan or something like this for the mango or pinabonggahan ko sa ibabaw yan. But titikman ko na to. Although, syempre, mas masarap po ito pagka lumamig na sa ref. Overnight. Malaki talaga yung hiwa ko ng coffee
Kasi gusto ko po yung parang yun nakain namin sa Japan, isang buong ganyan, nilagyan ng cream. And of course, walang nata yun, ha? Mango muna. Sarap. Jelly, nata, and then the mango. So good. Alam nyo po, pag na-ref yan, mas masarap. The coffee jelly. My God, gising na gising ka. Okay na po iyon ha, kasi po, hapon na. Baka hindi ako makatulog. Meron pa tayong isa. Like na like ko. This is the no steam leche flan na ginawa po natin kanina. So, ayan, you can just loosen the sides. Yan, loosen the sides. Medyo ganon-ganon mo. Kung matatanggal na siya. Yung caramel po mina-microwave kasi nanigas na po sa aircon. Ay, natanggal. Kaso hindi nakagitna. Ayan, igitna natin. And then, buhusan mo nitong caramel. Diba? O, ayan. Kinapos ang caramel. Pero okay na yan para hindi masyadong matamis. Ginamit na po kasi namin sa pictorial. Diba? Akalain mo yun, makakapag-leche flan ka. Kahit na hindi ka nag-steam, hindi ka naghiwalay ng itlog. And ma-share ko lang, pag ipangririgalo nyo po, nakakahiya kasi binawasan ko po kanina, kumain ako. Ayan o. So akin na po ito kasi dito ako kumain kanina. Pag ipangririgalo nyo, sa ganito nyo na ididiretso yan. Diba? Diretso nyo dyan. Tapos, kahapon po ito ito yung dinevelop namin. So you see, ganyan ang texture niya. Yung caramel ko lang kahapon malabnaw. So good. Ayan po ang loob. Para talagang leche flan. Honestly, sa tatlo, ito yung pinakagusto ko. Pero lahat po yan, masarap. So, gumawa ka na. And ngayon, nadagdagan ng mga ideas natin ng napakadadaling i-prepare ng mga desserts, pero garantisadong masarap. I'm going to see you all soon and happy holidays.